Good morning Pilipinas! Sa punto pong ito, tingnan naman natin yung magiging lagay ng panahon sa mga bansang kasapi ng ASEAN at mga Asian cities. Unahin natin dito sa Thailand hanggang sa Malaysia, inaasahan natin yung tsansa ng mga pag-ulan within the day. Halos ganyang panahon din yung mararanasan dito sa Singapore hanggang sa may bahagi ng Cambodia. Sa Myanmar naman hanggang dito sa may Vietnam, pati na rin sa Lao PDR, inaasahan natin yung tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras at ang ating temperatura between 24 yan hanggang sa 33 degrees Celsius. Asian cities naman tayo dito sa may Tokyo, pati na rin sa Seoul, South Korea. Bagamat magpapakita yung araw, inaasahan natin, posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Mas mataas naman yung tsansa ng pag-ulan dito po yan sa Beijing, Taipei hanggang sa may Hong Kong sa China. Sa ibang balita naman, sa Brazil, pinagdodoble ingat ang mga atletang kalahok, partikular na sa rowing at sailing category sa nagpapatuloy na Rio Olympics. Batay kasi sa abiso mula sa Department of Integrative Biology ng Florida, oras na lumublob lamang mula sa kontaminadong tubig ang isang atleta ay posibleng ilang sakit ang makuha nito. Batay sa ulat na kitaan ng 1.73 billion na uri ng viruses ang ilog sa Brazil kung saan gaganapin yung rowing at sailing race. Inilabas ang abiso kaugnayan po ng pagtaas ng kaso ng Zika virus sa nasabing bansa. Ulat naman kaugnay ng climate change, 3 dekada na ang nakalilipas, umabot sa 350,000 katao ang inilikas mula sa panganib ng nuclear energy mula sa Chernobyl power plant sa Ukraine. At sa kawalan nga ng tao, hayop at mga halaman, nagmistulang ghost town ang paligid ng power plant noon, pero sa ngayon, nakikitaan na muli ito ng pag-asa. Ito'y matapos pondohan ng pamahalaan ang paglalagay ng solar farms sa exclusive zones ng nasabing teritoryo. Nagsisimula na ring tumubo yung mga halaman na senyales naman ng buhay at umaasa naman yung mga pro-environment groups na magpapatuloy yung solar projects sa nasabing dating power plant. Balita pa rin kaugnay nitong nagbabagong klima ng mundo, yung climate change, pinaka nakikita yan pinsala dahil po yan dito sa pagdami ng carbon dioxide sa ating atmosfera. At kaugnay nito, positibo yung mga scientist at engineers ng NASA na ihahanda na yung imbensyon na kayang magbigay ng accurate measures ng carbon dioxide from outer space. Ang mga carbon dioxide ay kadalasang mula sa usok ng mga sasakyan at coal plants dahil na rin yan dito sa lifestyle nating mga tao. Ang mga carbon dioxide kapag sobrang dami na, natatrap yan sa ating atmosphere na siya naman nagpapainit dito sa ating daigdig. Ulat kalusugan naman tayo, ang gatas ng ina hindi maikakailang mayaman sa mga benepisyo para sa mga sanggol. Sa isang pag-aaral na batid na yung mga sanggol na nakapag-breastfeed sa kanilang unang 28 araw ay lumalaking mas matalino kumpara sa mga sanggol na nakatanggap kaagad ng formula milk. Pero alam niyo bang may benepisyo rin naman itong breastfeeding sa mga nanay? Sa isang pag-aaral na batid na ang breastfeeding ay nakatutulong para makapag-relax si mommy. Naglalabas kasi ito ng oxytocin o love hormone na siya namang nagpapatibay palalo sa bond ng nanay at kanyang sanggol. Anunsyo po muna tayo, nagpapatuloy nga yung forum ng Philippine Surgeon Society ngayong araw. Nag-umpisa kahapon, yan po ay tatagal hanggang sa ika-6 ng Agosto. Ang tema nga ngayong taon ay Excellence in Surgical Care, Continuing the Tradition, Embracing the Future. At yan nga po ay ginaganap sa bahagi nitong CCP Complex sa may syudad po yan ng Pasay. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala.